sumalag. Mga kababayan, hindi naman daw siya mukhang kriminal. Di ba sabi po ng Quadcom, sila po ay kakasuhan. So in relation na naman ito sa topic natin kanina. 'Di ba? Dahil sa EJK, dahil sa drugs, at kung ano-ano pa na mga naglilink kila Bongo, kay Bato, kay dating Pangulong Duterte, kila Pulong, kila Mans. Ngayon, sabi ni Bongo, ay meron po siyang binanggit, mga ka-GP Natics, na matatawa ka talaga ha. Kasi yung pagbanggit dito, inililigtas niya yung sarili niya. Pero pagliligtas niya sa sarili niya, nakakatawa. Itong si Bongo. Oy, GP, bakit naman nakakatawa? Kasi ganito po, mga kababayan. Ito, nasan na yon? Ito ang sabi ni Bongo. Since yan ang rekomendasyon ng Quadcom, then we leave it up to the Philippine Court to decide. Hayaan na daw natin ang Philippine Court to decide. Kita mo pare-pareha sila ng naratibo. Si Bato, si Bongo, si Duterte, si Sara, lahat sila ganoon. Kahit si Pulong, mga kababayan, mga ka-GP Natics, pare-pareha sila. Leave it up to the Philippine Court to decide. Ganun lagi sila. If ever case are filed, ang nakakapagtaka lang sa Quadcom, sila mismo ang nagsabi na wag idamay ang walang kinalaman. So parang sinasabi ni Bongo, bakit niyo ako sinasama? Sabi ng Quadcom, wag isama ang walang kinalaman. So parang nililinis niya, oy, wala akong alam dyan. Hindi ako kasama dyan. Sila mismo ang nagsabi na wag idamay ang walang kinalaman. Pero ngayon, parang lahat ng nabanggit sa mga hearing nila, kahit hearsay o walang katibayan, dinamay na nila. Palagay nyo? Irerekomenda ng Quadcom yon? Marahil, mga kababayan, meron doon mga bagay na hindi man natin naririnig kasi merong executive hearing. Di ba? May executive session. Do you think kapag kakasuhan ka nila tapos not enough yung evidence, hindi sufficient? Tatanga naman ng mga yun. Di ba? Maliwanag na kayo talaga yung tinutukoy ng mga ginawang pagdinig. Sabi niya gano'n, hindi naman ako mukhang kriminal. Wow! Mga kababayan, hindi raw siya mukhang kriminal. Bakit daw siya pagbibintangan? Mabait naman daw siya. Kaya taong bayan na lang daw ang humusga. Ang tanong ko kay Bongo, sukatan ba ang pagmumukha? Di ba? Para sabihin na hindi ka mukhang kriminal. Meron dyan, mga babayan, mga ka-GP Natics. Kita nyo, yung mga pulis. Akalain ba natin, mga kriminal yung mga pulis? Di ba? Pag tiningnan mo yan, mga matitino. Pero, anong ginagawa ng mga pulis? Example na lang ng panahon ni Digong. Akala mo, matitino mga pulis, di ba? Pag tiningnan mo, uy, maayos to, pulis to. Pero, paghihinalaan mo ba na sila ay kriminal? Hindi, di ba? Dahil wala yan sa muka, wala yan sa forma, wala yan sa trabaho. Kasi hindi naman alam ng mga taong kagaya natin, di ba? Hindi natin alam eh. Hindi tayo pwedeng mag-decide, hindi tayong pwedeng magpasya na ito, taong to, mamamatay tao, drug lord to. Walang kwenta to. Walang ganon. Mga kababayan, hindi tayo pwedeng mag-decide ng dahil lang sa itsura. Ano sinasabi mo? Ang babaw naman ng defense nito, ni Bongo, mga kababayan. Diba? Napakababaw. Hindi raw siya mukhang kriminal. Mabait naman daw siya. Pagtulog. Ha? Paanong sabihin mo mabait? May mabait ba, mga kababayan? Yung mga nagkukunwari, nasabi niya noon, wala daw. Sabi niya noong mga nakaraang hearing, sabi niya doon sa mga interview nila, wala daw tawag dito, reward system. Pero nakita at narinig natin, doon sa kanilang mga previous
ng mga pahayag nung panahon ni Digong, eh meron talagang reward system. Eh dun ba masasabi natin mabait ka? Meron bang mabait na sinungaling hamag ka? Diba? Meron bang mabait na sinungaling? Tingin ko nga sa inyo. Di ba pag nagsisinungaling ka, hindi ka mabait. Oh. Di ba? O sabi ni Mr. Ray Adventure, yung ayaw daw sa mga Duterte, malamang natukhang. Mali. Yung ayaw sa mga Duterte, simple lang, nabudol. Diba? Yung ayaw sa mga Duterte, sila yung mga taong nagising na sa katotohanan at sila yung mga nabiktima ng mga Duterte. Oh. Oh, di ba Rayan? Kahit mukha kang anghel pag demonyo isip. Eh dito nga sabihin ko sa inyo, maiba ko ng konti. Sa mundo nga ng spiritual Sa mundo ng spiritual mga kababayan, ganun din. Wala ring tinitingnan. Oh, 'di ba si Satanas, mga kababayan, dati, 'di ba gwapo rin si Satanas. Hindi rin siya mukhang demonyo. Anong ginawa niya doon sa mga tao? 'Di ba? Binuyo niya. Nagumawa ng mali. Binuyo niya na gumawa ng mga karumal-dumal na mga krimen. Oh, sumalinaw na hindi basihan ng itsura. Kaya nga nagtatanong ako dito sa mga panauhing pantangan natin. Sabi, mukha kang bangag. Magpaano ka na? Magpa-drug test ka na. Ha? Tumingin kayo sa itsura? Kung paano kung pakitaan ko rin kayo, sabi niyo, si Bongbong Marcos, ngiwi. Kaya pag inasar nila, pinakitaan ko si Digong na nakaganon. So kung itsura ang titingnan, ibig sabihin, addict din yan si Digong. Mas nakangiwi pa, yung mukha nakaganon. Diba? Sabi, yung mga supporter daw, ni Tabingi ang malamang addict din, sabi niyang ganon. Paano si Digong nakaganon? Nakita niyo ba yon? Yung mukha ni Digong na nakaganon? So, ibig sabihin, addict din si Digong. Sabi ni Edwin, tama ba? Nate, pasensya na. Pero dito sa amin dati, tanungin mo nagbebenta ng droga panahon ni Digong, pulis ang nagpapabenta at protector. Correct. Totoo yan. Pulis ang nagpapabenta. Kita nyo nung nahuli si Police Master Sergeant Mayo, di ba na inubos nila yung mga tao na nagkakalat, yung talagang mga gumagawa ng droga. Pero nung naubos nila yung mga yon, pulis mismo, sila ang nagsusupply ng droga. At nung nagkakaroon na sila ng sapawan dahil sa kita, nagsuplungan sila. Kaya nga nahuli itong si Police Master Sergeant Mayo Saan nagsimula yan? Panahon ni Digong. Sabi ni Romel Gonzales, PI daw kayo mga DDS. Ninita Umali, ayaw namin sa Duterte sa mga alipores nila. John Benedicto, si Alice Go na kulong, hindi mukhang kriminal. Correct, mga kababayan. Di ba? Maraming mga mukhang anghel. Pero yun po ang gumagawa ng hindi maganda. Yung iba nga dyan, nagtatago bilang mayor. Yung iba dyan, nagtatago bilang vice mayor. Yung iba, nagtatago bilang presidente. Diba? Quincy Bilarde, Sir G, pinapanood ko yung video ni Bongo na may reward system daw. Meron naman talaga. Sa kanya nga nanggaling yun Diba? Tapos biglang sinasabi nila, wala daw reward system. Kaya sadyang mga sinungaling. May sinungaling ba na mabuting tao? Tama po yan, Ron Oscares. At doon sa amin, sa lugar namin dati, matindi doon. Talagang pulis ang protektor ng mga supplier ng shabu.
Dati sa lugar namin, anong araw. Tapos kapag, halimbawa, kailangan na, pag masyadong mainit na yung tao, ang gagawin nila dyan, ipapahuli nila. Kung hindi ipapahuli nila, sila mismo ang mangre-raid. Tapos papatayin. Para accomplishment daw. Oh. Diba? Oh, sabi ni Telma Petrochka, yung iba nagtatago bilang abogado. That is correct. Diba? Ranjan Letrock, Silaneb. Tama, idol, walang droga sa term niya kasi armed person ang nagbebenta. Yun lang. Kaya nga pinatay lahat ng mga nandiyan sa nasa kalsada eh. Diba? Para kunwari, para hindi halata kasi pulis ang may hawak. Oh. Nagtataka lang ako dito, parang 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 hindi nag-aral ng mga to. Maniniwala ba tayo na ang basihan ng pagiging kriminal kailangan mukha kang adik para sabihin kriminal ka? Sino ba naman? Ito, tanong ko sa inyo. Mga kababayan, sagutin nyo ha, meron bang tao na drug lord? Drug lord as in drug lord. Hindi lang yung hindi lang yung pusher. Drug as in drug lord. Meron bang drug lord, mga kababayan? May nakita na ba kayo? As in drug lord talaga, kahit sa mga palabas. Di ba? Meron bang drug lord na mukhang adik? Sige nga. Tanong ko lang. Sagutin nyo, meron o wala? May drug lord ba na mukhang adik? Ha? Oh. May drug lord ba na mukhang adik? Wala. Wala pa po akong nakita na drug lord na mukhang adik. Dahil ang mga drug lord, talagang pera-pera lang yan. 'Di ba? Pera-pera lang ang mga drug lord. Kung sabihin mo para tikman yung quality ng kanilang mga produkto, may ibang tao na tumitikim dyan. At hindi nagpapaka-addict yung mga drug lord. Ang ginagawa nila ay mag-supply at magpayaman. Kung titikim man, pwede, pero hindi addict. As in, tikim lang. Diba? Iba kasi yung addict yung lulong kaysa dun sa tumitikim lang. Diba? Kaya wag natin sabihin, "Oy, hindi naman ako mukhang kriminal Oh. Sabi ni Ma'am Aurelia din na mayroon si Digong. Oh. Linyang, mayroon si Digong Jaha, siya mukhang bangag din. Jimmy Amoyan, flash report, Sara Duterte tumakas na hinahanap ng NBI, hindi makita. Tama ba yun? Jerome Claveria, wala kasi mayaman na sila. Hindi. Hindi nila gagawin kasi pera-pera lang, mga negosyante lang sila. Ang gagawin lang ng mga yan, gumawa ng gumawa at magbenta ng magbenta. Yan ang gawain ng mga drug lord. Pero yung mga pusher, meron yan. Mukhang addict. Diba? Kasi ang pusher, hindi naman yung malalaking tao Medyo malaki lang, nasa middle. Diba? Nasa lang yan, medya-medya. O, tapos yung mga user, yan talaga yung mga addict. Pero yung drug lord, wala pa akong nakita na drug lord mukhang addict. Sabi ni Lourdes Diga, sa gobyerno naman yung malasakit, hindi naman kay Bongo. PhilHealth, DSWD ang nagbabayad. Totoo yun. Totoo rin yun. Yung malasakit center ni Bongo, mga kababayan, DSWD ang nasa loob, PhilHealth, SWA, at kung ano-ano, yung mga nandoon sa loob. Yung malasakit, pangalan lang yan na pinagsama-sama. Mga kababayan, cover lang yan. Pero ang totoo niyan, sino po ang gumagastos doon? Ang kuryente, ilaw, parehas lang pala. Ang kuryente o anuman yung gagastusin doon sa isang room na yon na nandoon yung DSWD PhilHealth, yan po ay sagot ng hospital kung sino po ang nagpapatakbo ng hospital.
at nagpatayo ng malasakit doon. Pero hindi po yan nanggagaling ang pondo kay Bongo. Maaari, meron minsan. Kasi meron ako nakilala, kakilala siguro nila sila Bongo. 'Di ba? Yung sobra ng, meron kasi nilapit nila sa PhilHealth, nilapit sa DSWD. Mga around 72,000 na tayong tapos may naiwan pa. Yun lang, yung mga sinagot ni Bongo. Pero yung siya mismo ang nagbibigay ng pondo sa malasakit? Hindi. Sa DSWD, PhilHealth at etc. Yun lang yun. Oh, Kelly, at last, na-cheboan ko rin yung live mo, GP. Merry Christmas! And to your family and to all GP Natic supporter, tuloy lang po natin ang laban. Maraming salamat po, no? Roberto Ramos, alas at sakit na yan. Alas? Colgate, si Bato yung nagsabi niyan, pangbungal adik. Pagbungal? O talaga, sinabi niya, pagbungal daw adik, gago. Oy, JP, grabe ka naman magmura. Hindi kasi, sabi ni Ron dyan, wala yan, di ba? Pagbungal adik? Ay, Diyos ko. Paano yung bungal na mahilig sa candy nung kabataan at walang pampaayos ng ngipin, adik na agad? Chulugs. Di ba? Hindi naman sinakyan ni Bongo ang malasakit. Siya talaga ang may panukala nun. Malasakit center. Kaya lang na yung iba akala nila dahil may malasakit center maganda daw. Hindi. Mga kababayan, ang talagang ginawa lang doon, pinaglapit-lapit, nilagay sa isang lugar. Pero honestly speaking, wala pong pinagkaiba yun. Di ba? Tama, Edwin natin. Saan ka nakakita? May issue na at may kaso na sa Asia na tungkol sa droga, ginawa pang advisor. Shoutout, Anagari 58. Ron Escares, paano naman si SpongeBob? Adik din, walang hipin. Kaya nga mali-mali yung nila eh. 'Di ba? Mali-mali yung sa pantahan ng mga loko na to. Biruin nyo pag bungi, adik na. Ang mga kriminal magaling sa front act at cover up, sabi ni Maria Len. Alright? Next topic tayo, mga ka-GP. Eto,